Iniharap ni PNP Chief Bato de la Rosa sa publiko ang 3 miyembro umano ng isang tinatawag na organized crime group. Nasa likod sila umano ng mga tinatawag na vigilante killings. Patunay lang daw ito na may mga nakikisakay sa giyera ng gobyerno laban sa droga. Nakatutok si Maris Umali. Nakatalukbong ang mga mukha nang ipasok ang 3 lalaki para ipresenta sa media. Pero ipinatanggal din ito ni PNP Chief Director General Bato de la Rosa para makita raw sa publiko ang mukha ng mga nasa likod umano ng ilang insidente ng vigilante killings sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Naaresto kahapon sa Tondo, Maynila sina Manuel Murillo alias Joel, Marco Moralios alias Naldo at Alfredo Alejan alias June. These suspects are members of a civilian volunteer organization. Supposedly, they are assisting the PNP in maintaining peace and order. But through the past months, these recent months, we have monitored through several complaints that this group has been engaged in summary killing. Isa sa mga biniktima umano ng vigilante group, ang 16 anyos na binatang si Charlie Saladaga na natagpo ang wala ng buhay, nakasilid sa sako at palutang-lutang sa may baybayin ng Isla Puting Bato noong January 2. Nakita po ng babae kong anak, hinila nila yung anak ko. Tapos yung kasama ng anak ko, tinakot nila, huwag magtestigo. 16 years old po yung anak ko, binatay nila. Bukod sa insidenteng ito, may 3 pa raw na ibang insidente ng pagpatay o extrajudicial killing na kinasasangkutan umano ng mga suspect na ito base sa pag-iimbestiga ng pulisya. As far as these killings are concerned, specifically ito nga, yung anak ni nanay at saka yung 3 other pa, which sinasama natin, DUI, talagang DUI, death under investigation, lumalabas na hindi talaga kagagawan ng pulis. Bukod sa 3, may aabot pa raw sa 200 ang miyembro ng organized crime group na nagpapanggap ng mga civilian volunteers. Sangkot din sila sa drug trade, pangingikil, pagkolekta ng payola at 5 buwan na raw nag-ooperate. So sumakay sila sa ating war on drugs, hoping na pag meron silang titirahin, ang mapuputukan, pulis kaagad. Sabi na kagagawa ng pulis yun. Pero ito, very clear naman, inamin nila. Nang tanungin kung ano ang motibo kung bakit sila makikisabay sa patayan. Based on tactical interrogation, apparently, they are targeting suspects from rival groups. Yung kalaban nila na grupo na pinoproteksyonan din nila engaged in criminal activities. And then, of course, to instill fear. Dahil dito magsasagawa raw ng background check ang pulisya sa mga force multiplier nila sa tulong ng lokal na pamahalaan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.